This is 91.3 Radio Talisayan. Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus na ngayon palang nakita sa mga tao. Ito ay pangunahing naikakalat ng tao sa pamamagitan ng mga droplet mula sa taong may sakit kapag siya ay magsasalita, uubo o babahing. Ang mga droplet na ito ay maaaring pumunta sa mga bibig o ilong ng mga taong malapit sa kanya. Masyadong mabigat ang mga droplet na ito upang maglakbay ng malayo sa hangin. Umaabot ng hanggang 1 metro ang pagtalsik nito at kaagad na mananatili sa ibabaw ng mga bagay. Ito ang dahilan kaya ang pagkahawa ng tao sa tao ay kadalas ay nangyayari sa pagitan ng mga close contact. Hindi pa alam ang eksaktong oras na nabubuhay ang virus sa mga bagay. Kaya mainam na palagi ang linisin ng mga gamit lalo na sa paligid ng taong may COVID-19. Ang mga kamay ay maaaring kontaminado ng virus lalo't marami itong hinahawakang mga bagay. Kaya iwasan ang paghawak ng mata, ilong at bibig dahil maaaring lumipat ang virus sa iyo sa pamamagitan ng kontaminadong kamay. Kung uubo o babahing, takpan ng bibig at ilong gamit ang looban ng siko o gumamit ng tissue. Pagkatapos gamitin ang tissue, itapon ka agad sa basurahang may takip. Ang madalas na paglilinis ng kamay gamit ang hand sanitizer na may alkohol o sabon at tubig ang pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang bagong coronavirus. Matatagal nito ang virus kung ito'y nasa kamay mo. Manatiling malusog at iwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng World Health Organization Philippines. Yes, so sana sa kamaayong buntag kaninyong tanan ug ania na usab kita sa programang Tiunay nga Pag-alagad Special Edition. Ako inyong kauban karong buntaga, Let Maestrado, ug kini is special edition para kini sa atong information drive no para sa atong business licensing and renewal karong umalabot nga January 6 to 2021. O karong buntaga kauban nato no duha kani ka ahensya gikan sa atong engineering office o sa atong Bureau of Fire Protection. Sa atong engineering office ang atong municipal engineer May Sumastre. And then sa atong Bureau of Fire Protection ato makauban karong buntaga no is ang atong Senior Fire Officer 4 Elias Taneo, ang atong OIC. Good morning sir. And also si Sir Nisito Bacalares, ang atong Chief FS, and si Sir Donald Chris Galisa, atong Building Plan Evaluator. Ayan. Chief and Engineer, good morning mga sir. May buntag sa tanan na naminaw karon. Good morning no. So happy to magay atong renewal sa atong sa atong business permit karon naging January. So kailangan tong ma-inform atong mga listeners, especially itong mga business minded nato nga mga kaigsuonan diri sa Talisayan. So ang una nato kuan pangutanon si engineer. So unsa ba atong kuan engineer? Unsa ba atong mga requirements para sa atong sa atong pag-renew pagkuha sa engineering? So katong mga establishment na wala pa yung mga building permit, occupancy permit, so kinahanglan sila mag-file diha sa opisina. Last year naghatag mi og lugway sa katong wala pa gyud mga permit. Sulat mi sa ila og promissory notes, but sad to say siguro na yung mga pipila nga wala na malik. So kani reminder na pud ni para sa ilaha. So when we apply for building permit, mao ni ang mga requirements. Una, dapat kay certified true copy sa titulo sa imuhang yuta, proof of ownership sa lote nga imuhang tukuran sa imuhang balay. Dayon, tax declaration o ang current real property tax receipt, resibo sa bayaran sa buhis. Dayon, in case nga ang aplikante dili mao ang tag-iya sa yuta, pwede siya mag-attach og duly notarized copy of the contract of lease or duly notarized copy of the deed of absolute sale kung gipalit niya, or duly notarized copy of the contract of sale. Then after that, mo na siya ang sa proof of ownership sa lote, na rin tayo dapat na ay 5 ka set of plans and specifications prepared
signed and sealed by duly licensed architect or civil engineer in case of architectural and structural plans. Then duly licensed sanitary engineer or master plumber in case of plumbing or sanitary installation plans. Duly notarized professional electrical engineer in case of electrical plans, and duly licensed professional mechanical engineer in case of mechanical plans. So, ang ato ang buhatan, mangayo lamang o analysis, structural analysis, kung ato ang building na ana sa 3-story na siya. So, kung 3-story. So, kung 1-story lang or 2-story building, dili kami mangayo, provided lang sad na ang gitukuran sa ato ang balay is stable ang iyahang yuta. No? Kaniyahang soil. So, mura na siya, and then naman tayo bagong approve ng ordinansa, magkinahanglan na kita og construction clearance gikan sa barangay. Construction clearance gikan sa barangay. So after that, after nga magkuha kita sa building permit, if approve na siya, kung wala pa napuyan ang building, mag-apply dayon kita kung ato anang puyan, no, ato nang i-occupy, magbalik na po kita sa buhatan para mag-apply for the certificate of occupancy. So, ang ato ang requirement ana is kanilang application form and then the certificate of completion, and this will be endorsed to Bureau of Fire and sa ato ang zoning. So, kaning sa building permit, tulo may kahin siya ani, gikan sa mga opisina, endorse na mo sa fire and then endorse na mo sa zoning for the locational clearance. And then asa na adapita ang zoning clearance engineer? Naas ato ang MPDO, Municipal Solaning, Mang Helen. Dapat day appeal sa dyan. Oo. Tulo may ani kahin siya. So, after ma-approve ni fire, ma-approve ni zoning, mabalik na sa amo tanan, amo ang last na approval. So engineer's office mo ay authorize issuance agency para sa permit. Para sa permit. Bureau of Fire recommending approval. Recording. Dali rin siya kung kumpleto lang ato ang mga requirement, usahay ang makalangan ani is kaning sa proof of ownership sa ato ang routing, no? Kay kasagara kanang mother lot pa. Tapos mga lula pa, ako na sa mga apo. So, maglisod ana og may pagkalmahon tanan. Okay, notaryuhan man tong authority to occupy. Naman tayo muna na form, authority to occupy agreement nga pirmado sa tag-iya sa lote o katong nagpuyo o mga years ana niya. Notaryuhan na siya. So, muna kasagara gid ang makalangan and all the rest, dali ra siya. Pas-pas kung ready na ang mga documents. Yes. Within 7 days, pwede na mo na siya ma-release. Pwede siya ma-release. As long as na-prepared na nila, no? Yes. So, mostly, engineer, dili masad sa inyo ang kuan ang pagsingil sa kung magpila ang kuan? Sa amo ang opisina ang mag-compute. Mag-compute sa balayro nun. So, dili po na siya fix ang payment. Magdepende na siya sa area, sa imuhang balay. Magdepende kung unsay mga gamit, for example kaning sa dito, for example na nakuha sa dito, so lahi man guna sila sila yung mga electronics, so lahi po na siya computation na atay schedule of fees for that, kanang sa mga excavation na atay balayro nun per square meter nga iyahang ma-excavate or per cubic meter nga volume sa yuta nga ma-excavate. So dili siya fix. Ang amo is maghatag din may order of payment o mao po na siya ang basis ni fire para sa ilahang computation. Pero dili na siya mao ang basis ni zoning para sa iyahang computation sa iyang balayro nun kay lahi pod siya. Lahi isa dang iya. Lahi pod si zoning ang iyahang computation. But usually kung mga gagmay lang ang mga establishment, no, dili ra pod siya abot og mga 2,000 ang bayaran. Mo-range siya 800 to 1,500 sa amua lang, no? Kay lahi man ni fire, lahi man pod ni zoning. Ana sa basta gagmay lang ang establishments. Kanya-kanya og fees. Pero isa na pag-abot siguro sa pagbayaran na. Ang bayad sa amua mag-compute lang ni order of payment. Pag
endorse dito sa planning, mabayad siya sa treasurer upon computation po ni Ma'am Helen. But sa amo sa opisina, dili mi magpabayad immediately after sa computation sa payment. Last gid mi nga magpabayad. So katong mong order of payment nga gi-compute mo tong basis ni fire. Pag makabayad na sila kang fire, balik sila sa amo tanan, bana sila sa zoning, last ang amoa. So pagbayad. I see. How about kining mga kuan na to engineer kaning for example ang beach? Kuha pa ba something sa inyo ha? All structures nga nakakuha na sa shoreline. Oo. Mukuha pa gid sila og for sure release gikan sa DNR before sila makakuha og permit sa amoa. Wow, so additional na sa Yes, additional. And all structures along the highway, may it be nakasulod sa road right of way or wala, mangayo gihapon og certification from the DPWH. So before, basta wala na siya nakasulod but along the highway dili na may pangayo, pero naay bag-ong last katong nag-meeting me together with si Adi, the assistant district engineer sa first district, Hingog City, na sila guidelines nga or memorandum nga na-receive nga all structures along the highway, may it be within or outside sa road right of way, magkuha gyud og certification sa ilaha. Kay napod sila inventory nga kuan man himuon. So for example kining gagmay lang nga tindahan tapos dito nakapasok sa mukuha sila with the mukuha gid sila, and besides katong magagmay nga tindahan dili naman gid siya allowed labi na katubitaw nakasulod sa road right of way nga klaro na kaayo. Kaya na may official list ang DPWH sa katong maigo. So na-record. So katong mga nakasulod na dili na may mag-allow gyud. Maghatag gyud og permit sa ilaha. Pero usually katong gakuha, katong layo-layo na bitaw na ilahan na sila yung mga titulo sa yunta, magpapit sila og certification from DPWH. Kay as said ni DPWH last time katong nag-meeting me, ang ilahang cadastral mapping on the road right of way, ang ato among assumption is diretso na to 15 meters tanan laras, the whole stretch. For example, Talisayan, the whole stretch 15 meters ato ang gilaras. But then sa ilang cadastral map katulad dahil natin sila mga portions atong road nga dili ra siya mag-abot og 15, naapoy mulagpas og 15. Kato siguro mga mingaw ng lugar. Siguro sir kay wala man pud kita sa ilahang ilahang mapa, pero may ilahang istorya sa toan nga connection po na siya sa katong road clearing. Pero atong klaro engineer kung unsa na ang 15 meters po pasabot kay dagan ako nadunggan from the center line of kuan sa road. So sa ato patanan-tanan og mahuman ang kasada 30 meters ang yes. Wow. Pero mo assumption nato nga 15 meters gilaras tanan. But sa ilaha actual din nila nga makita bitaw data sa uban nga mga portion sa tunggalan nga medyo mislim mo siya. So mao man ilahang basis gyud. Ilang cadastral mapping. So malang dili po nato siya mga katong silang officialist. So lahi siya og sukod. Sana ka-encroach. Isa akong nadunggan pag-abot ko sa syudad 20 na po. Yes sir. Mas luag ang sa city. Kaya expected man dito nga na congestion sa mga sakyanan. Then mo provide na sila og kanang sa mga pavements, mga parkways, mo provide na. So mas dako ang width sa city. So on diris ato kaning magkuha sila certification with the DPWH dito sila sa Hingog. Yes, first district sa Oriental nasa Hingog. Dali naman siguro tuuro mga sikad makabalo naman asa. And buhatag man po sila diretsyo. Buhatag na. Basta wala lay problema ang kuan. Imuhang itukuran. Napog kay mahatag syempre kung ato kag DPWH. Dalo na lang pud mo imuhang proof of ownership sa imuhang lote. Para wala na ibalikan. Diretsyo na. Kay ilaha man ang itandi dito sa ilahang cadastral map. I-check na din nila. I-check nila.
So, pag okay, then maghatag din sila of certification. Siguro ang mga requirements kung before ka mo sa kuan DPWH makita sa inyong opisina engineer, di ba? Naaba. Mga requirements ni po. Yes, ang requirement si DP is only that one lang, proof ownership lang. Sa lote lang. Ownership. Kaya pagtandi nila sa cadastral map kung maobagid to siya, naman sila yung mga names. So kung So nakasulod tuloy-tuloy na tayo. Yes. Tuloy-tuloy na. Pero engineer, ganun mga inanak ng mga tindahan, dumalaan sa mga sa DPWH sana ma'am. Para sa puhon pa, na ay maglukat siguro business permit, at least na naman idea ang noon na sila kaya prior lagi sa issue sa business permit is dapat kabalusan sila nga na other requirements for labi na o kung atong iskutan ng building permit. Yes, ang mga applicant, maging sa opisina, no? At first, sa opisina. So, pag abot sa opisina, mga tanah, asa man siya nga dapit na area. Along the highway ba siya? Along ba siya sa shoreline? Shoreline. Pag mag-iwan sila along the highway, immediately, apil na mo sila ang requirement. Tagaan man sila lang madanhing building permit application requirements. Amo na yung lugang. And then, amo sila instakan na you have to bring your proof of ownership pag mag-atlo ka o DPWH or kung nasa shoreline, kung mas dugay siya kung naka sa shoreline kay survey pa mangguna ni DNR. So, dagan pa kag-agian. Labi na kahit dito sila sa regional office region din sila mag-process dili so mas kuan kay siya. But in fairness po sa atong mga business owners nga kanang nasa shoreline, process naman po sila. Lagi ang ato ang kuan kay dugay ang process. Dugay. Pila sila kabuo until na wala tayo nakakuha o for sure list sa ilaha. So hangga't wala tong ilaha nga kuan nga certification sa nasa for sure list. Dili sila maka-process kay need man pud na ni zoning good sad. Dili lang sa mo need pud na sa zoning para sa paghatag niya og locational clearance. So medyo kanday makomplikated siya gaman. Mas maayo gid ito na sa si Ma'am Helen ani. Lagi okay. Maka-explain po to siya sa iyaha nga po. Okay, para makuan sa kung unsa ba ito yung mga kailangan sa iyaha nga departamento bago maano. So aside pa ang mga klase ng mga documentary requirements engineer na pabaylain nga kuan kailangan mahibaluan sa atong mga businessmen dire nga i-prepare nila para sa pag-renew? Mao naman siguro to siya, no? Siguro additional lang siguro ni para sa road clearing. Itong mga establishment lang siguro yun nga naka-encroach sa ato ang labi na sa shouldering, sa ato ang labi na sa diri sa merkado. So, kinahanglan po na muna i-verify. Pero lang katong naanay mga title gid ilahang lote. Okay. But then there are some nga title ilahang lote but naka-encroach sila sa municipal streets. So siguro separate na siya nga kuan ba? Separate na siya kay sa road clearing pud na siya. Pero mahimo siyang basis sa amo ang paghatag sa ilaha o clearance. Okay. Nakasubmit silang building permit, sila yung permit, sila occupancy. Pero na sila yung mga improvements nga ihimo. So, siguro, i-evaluate sa opisina ang kana siya. But then, di man po kuan ba nga, ato din silang puhingan, giloy po kayo economic status sa itong kuan. Munisipyo kung, wag tayo matagaan. Musad lagi. So, ato lang siguro silang hangyoon for the nth time. Yun nga, i-clear na to ang paon tong mga nagsibay sa municipal street, sila ang paon. Or else, kung dili gid sila mag-conform no, sa kapila na nga higayon nga ato ang gipadumduman, so kami na lang gyud magkuha. And for next year, usasa na siya sa amo ang basis no kay nanapod ba kay nagbalik na ang ato ang road clearing 2.0. Sa January yes, sa January. So appeal na siya sa mong basis sa paghatag ng clearance.
sa mga establishments, labi na sa katong mga commercial establishments nga naka-enclose sa to ang mga government streets. Okay. Ihabot katong engineer, katong mga nakahatag og promissory note nitong niagi. Yes. Na by penalty or something? Makuha natin. Actually, kanang mga establishment karon nga mga as-built na, kanang naana, karon pa nag-apply o building permit, nalagi na sila yung penalty. That's 100% sa ilahang pila ilahang balayro nun. 100% na siya. So, katong mga nag-promise sa unan, may namalik gyud. May namalik, may nag-process, may nakahuman na gyud. Kung na ko ipipilag yun na wala yun makakuan kasi nakalimot baka sila. So siguro nagsabot sa mi last year kaya COVID man po ba? So lagi mga consideration natay consideration. Ang ato lang by next year ato jud i-comply. So willing man mino sa opisina, willing mi mag-assist sa ilaha para makakuha sila permit. Okay, mas maayo magitong legal ginatong kuano at para tuloy-tuloy na pag following year wala tay ano lang na ginahalan pero manala din paggawa ni sabot ang pag-process kay mag-negosyo man ta masad lagi wala gid dagan pangutana nga ang uban nga ngano ang uban magud tao para nila mura ba gilisod-lisod sila ba sa proseso sa gobyerno. Dili nila makita na ang gobyerno importante kayo para dunay ruling. Dunay ruling. Gilisod man kung unruly ang mga tao sa paingon, sa unsay buhaton o kira. Pag-abot sa problema, magtudlo-tudlo ng kinsay basulon. Pasabot nato sa mga katawhan nga kining mga requisitos nga gihatag sa atong mga kanya-kanyang ahensya sa gobyerno aron ma-process ang atong mga permit. Dili man ni siya paglisod-lisod sa atong mga business applicant. Gihimo ni siya aron nunay ruling aron hapsay ang atong pagpadagan sa negosyo, hapsay ang pagpadagan sa atong pag-process sa mga permit para ang ato pong mga negosyo maabot mo dito sa una ni sa LGU, maano din sa engineer's office, maadto sa fire station. O nga mo adto sa fire station. Kaya ang fire station, ang atong mga fire safety inspectors may mag-evaluate pod kung unsa ka safety ang atong mga establishmento, di ba, engineer? Kaya doon ay giingon nga, fire safety is common sense guided by the standard. So kita tanan doon natin senses of safety. Doon natin senses of safety. Pero doon ay standard implementing rules and regulations sa atong Fire Code of the Philippines, Republic Act 9514. Aron mahanay ang tanan o makita sa atong fire safety inspector kung unsa ka safety ang atong mga establishmento. So muna ang usa ka rason ngano nga muagi ang mga business permit applicant sa engineer's office aron makita ang mga structure kung solido ba. Kay lisod pud pareha ang atong lugar kaniadtong linog sa Haiti. Kay Haiti day kadtong panahon dadto wala sila building code. Wala sila building code. So magkanya-kanya sila buhat ilang balay in accordance to sa ilang level of understanding of kanya-kanyang engineering. So, ang ingon niya, sakto na nga kabilya, gagmay kay kabilya, dagko kay haligi, kami haligi. Wala standard nga mga sizes o sa strength sa building. So, paglinog, intensity 7 ba to? O daghan kay nangahugmo, daghan kay mga occupant. Diin nangahugmuan sila. Kung dinhi sa Pilipinas nahitabo og mga linog intensity ingat to ka kusog, wala gamay ra ang nalumpag. Nangaliki lang uban ngano man. Halos tanan mga establishmento, mga building, mga structure niagi sa engineering process. Niagi sila sa Bureau of Fire Protection na evaluate ang mga requirements sama sa construction, fire safety construction na kanang mga design sa pultahan, design sa firewall, design sa exits. Doon na may tulog ka components sa exit. Doon ay exit passage, exit door, o exit discharge. Kung naana sila tanan,
maminus-minus gyud ang atong mga casualty in kaso doon ay sunog o doon ay mga earthquake na may tabo. Calamities. Kaya dali raman makagawa sa itong mga tao. So, anong ipasabot sa mga tao nga anong dili kami ang ahensya sa LGU o sa Bureau of Fire Protection dili naglisod-lisod kaninyo kung dili naghatag kami og mga seguridad aron safety ang atong mga establishment ug atong mga tao aron pagpadagan sa atong mga negosyo hapsay o mulambo. Di ba, Engineer? Yes. So sa kanang gitawag nga guided standard tanan kana gibasihan nato sa kining rules sa implementing rules and regulations sa building code sa sa ilan ni Engineer Mail building code ug sa amo pod sa fire code. So pasabot na mo sa tanan nga naminaw karon nga ang Bureau of Fire Protection ug ang Engineer's Office maghiusa para mapadayon ang safety sa lungsod sa Talisayan. Ayun. Okay, say kuan man na misinterpret man na nila, di ba? Especially kung ang expenses medyo dako. So anyway, last ko na questions ay mga engineer medyo dili man sa ni related nan sa business permit no. Pero ang kanisa tong pagkuan sa mga tong mga panimalay maski balay lang ba kailangan ba og kan engineering permit sa inyo ha? Natay indigent nga mga balay. So sa ato ang PDT 96 katwa sa building code naroon siya i-allow for the indigenous, naroon siya i-allow nga not exceeding 15,000 ang cost sa imong balay. So mura na siya atong ma-consider as indigent. Pero unsa may maabot atong 15,000 sa kanang imagine. Di ba? So karon sa kasi gahatag mi og kuan kanang pabor para sa 50,000 ang amo ang gina-consider as indigent. So muna mo paano siya ang ilahang bayro nun sa amo adili namin mo agi og fire ana. Indigent man murag kanang makeshift ba nga kuan nga balay. So ang amo ang payment ana is natay fixed nga payment nga 395 ang bayad. Pero mag-proseso, paagi gyapon sila proseso, Engineer. Yes, nagyapon sila proseso. What pasabot na kung ang engineering office nag-exempted sa other fees and charges along sa paglukat og building permit. Ang Bureau of Fire Protection adunay mga exemptions isab nga dapat diha. Kay ngano, ang Bureau of Fire Protection magbase man sa charges nga i-implement sa engineering office. So kung zero ang engineering office, so zero sa ang Pero same na gihapon may requirement ha. Ang requirements para sa building permit sa kanang mga dagko nga mga establishment the same ra siya gihapon nga requirement para sa gagmay nga mga panimalay, residential or commercial. Kaya lang kung mag-indigent ka dili na may require o permado siya sa ka-professional engineer license. Pero ang Bureau of Fire Protection magsusi gihapon o mag-evaluate gihapon bisan na establish na indigent ang usa ka building. So tanawon gyapon Bureau of Fire Protection kung unsa ka safety ang ilang sitwasyon sa design sa silang balay building. Then isa pa adunay charges gihapon ng Bureau of Fire Protection nga gamay kay doon na may other fees sa Bureau of Fire o sa Republic Act 9514 nga dili pwede nato iwalaon para na nang gitawag nato nga Fire Code Construction Tax. Bisag mag-extend pa ang Engineer's Office ng LGU, ang Fire Code Construction Tax mabayaran gid sa permente. Pero other charges other than that wala na ibayan po.
Pero ang fire code construction tax permanente gina nga na siya. Do gamay na lang kay siya kay batantanan legend 50 mil raman. Mabayaran siguro nato na mga pero na siya mabayaran doon 0.1%. 0.1% ang competition din ana. Gamay ra. Pero ang kaproblema lang kay dili walay authority ang atong local fire station pag exempt. Kaya nahitabo na siya sa ito na-assign pa ko sa laing lugar, naghimo sila ang local government naghimog building dako. Di dako po ang ilang fire code construction tax. Abot to siya almost 50,000. Then dihanyo sa LGU nga libre na lang to siya kay malo pa lang tong 50,000 nga madapat sa lain nga project. So kami sa Bureau of Protection Local willing kami mi-exempt ana if authorized. So mutong nagbuhat letter ang local government unit din among gi-forward sa provincial office din protocol man na abot dito sa regional office hantod iabot dito sa national office. So nag-reply ang regional office national office protocol gyapon down the line gitubag sa national office nga wala gi authority ang Bureau of Fire Protection pag-exempt. It's only the Congress to amend. Pero hantong karon wala gina sila ni amen. So ang kanang fire code construction tax permanente gina siya na iba. Okay, basig magkuhan sa datong mga listeners ng na magitbayad gyapon, di makakuha og exemption. Actually napangutana ko to engineer ang about sa permitted sa kuan mga balay kay usay ka miss out sa bala nang construct ng diretso sa balay bitaw tapos walay kuan tapos pag nay mahitabo pangitaan na ngayog tabang nga mo ni moto. So marg na panas ako ang kana siya nga pangutana. So anyway, dito na sa fire protection, no? Sir, unsa bay kuan kung ang negosyante gusto mo kuha sa business permit or mayor's permit, unsa man ang atong mga kinahanglan nga documentary requirements sa inyong buhatan? Ato sa patingugon ang atong kuan chip sa fire city enforcement. May buntag sa tanan na. Tubag sa imong pangutana ma'am, para sa maysuan kung hatagan ang usa ka negosyante nga nag-apply sa mayor's permit o business permit ikan sa buhatan sa BPLO. Ang BPLO doon na usay issue nga fire safety inspection certificate for business. Usa ang negosyante marilisan sa permit. Kini hilatig sa Fire Code of the Philippines, Republic Act 9514, revised of 2019 under Section 9041. Pero una atagan na sa FSIC, kinahanglan sa kini inspeksyonon. Sumala sa minimum fire safety requirements or Fire Code of the Philippines. Kung kini gasubay ay atagan o FSIC. Ang FSIC for business adunay duha ka kategorya. Usa ang FSIC for business renewal o ang FSIC for business new kanang bag-o. Ang documentary requirements for FSIC for business new mao ang mga accomplished application form for FSIC for business, unified application form. Kadua, assessment of the business permit fee, tax assessment bill. Ikatulo, copy of fire insurance policy if necessary. Then fire safety maintenance report if necessary yapon. Kana lang siya ma'am. So, ma'am, dugang ako siguro, no? So, naka-mention naman si Sir Jung sa fire insurance policy. So, for those building having a fire insurance, so kinanglan gyapon na sila og submit sa among certified true copy upon receipt of their insurance. So 10 days lang ang gihatag, not later than 10 days. Kay kung dili na nila mahatag na sila usa ka administrative fine nga nag-range sa 12,500 up to 27,500. So ako lang na siyang ipahibalo kay naman sa siguro kanang uban nga mga establishment dani nga na mga insurance. Para dili sa sila makurat nga naaday usa ka balaod nga inana. Kay mostly sa uban nga mga station siguro wala kay gina-practice. So karon dako kay akong pasalamat para mapahibalo sa katong mga negosyante nga naminaw karon nga naay na nga balaod. So in addition sa siguro
ma'am, ang kanang fire safety inspection certificate for business is mandatory requirements na siya before sa issuance sa business permit or mayor's permit. So nagkalain-lain mga munisipyo na uban tawagon na mayor's permit, na business permit. So na difference ana. So gitakol na siya, pero bahala na ako kung sa ilang gitawag. Basta ang importante is mandatory requirements gina siya before issuance. So that's why ang Bureau of Fire Protection, kung naay mga new businesses, is dapat mo inspection na sila diretso. So kung compliant siya, muhatag mig IC for business. I-submit supposedly na muna siya sa BPLO para mo na sila ilang basis nga fire safe, naka-comply sila sa minimum fire safety requirements sa RA 9514 or the Fire Code of the Philippines, ma'am. I see. So pila mo sa dang balayro no nato aning FSIC para sa business renewal? So ang balayro nun ana, ma'am, is 15% of all fees charged by the LGU. 15% of all fees charged by LGU. So, manginahanglan ni ana og assessment fee from BPLO. So, from previous year, katong wala pa na-revise ang fire code, since ang fire code was revised on October 17, 2019. So, previous nga fire code, RA 9514, ang among payment is only 10% of the all fees charged by LGU. Sa pagkakaroon, since na-revise na, 15% na. Dayon not less than 500 pesos. Not less than 500. So minimum ang 500 pesos. So minimum ang 500 pesos. Even small business. Wow. So, wala gitaga ang uban sa opisina maghanyo man sila nga mahimo libre or magamay-gamayan ang minimum nga 500 pesos. Kami sa opisina willing unta aming hatag ana. Problema kay nanarbaho raman tag sugo man tanga muna ang minimum ha muna inyong kaya kung kita lang buot engineer pwede librehon ang mga tao kaya aron may na to nakadugang-dugang sa ilang kuan ilang puhunan gagmay ra mga dingit rabiya ang mga neighborhood store. Siguro in addition sa para makasabot siguro ang katawhan o atong mga negosyante. So gi-increase na siya kay since nakita mo gud sa BFP National Office nga ang pag-revise sa usa ka fire code gikan sa PD 1185 panahon pa ni Marcos, more than 31 years aya siya na-revise. So na-revise siya way back 2008 mo na siyang gitawag nga RA 9514 of 2008. So pagka-revise more or less 11 years siya. So gitanaw sa national office nga more or less 11 years na sad nga ma-revise. So at least kanang 500 pesos is sufficiente na sad na siya sa mga sunod mo. Sa mga after 11 years. Pero musad lagi wala sa natanaw nga naiuban gid ng mga establishmento nga mga ginagmay ra. Basing gibase sa nila dito sa mga highly organized. Wala exemption to the rule. Ayun. So, how about kining documentary requirements para sa usa ka negosyante nga ma-apply sa FSIC para sa mga business new? Ma'am, ang mga requirements na ma'am, una, accomplish application form for FSIC for business new, then unified application form. Ikadua, certified true copy of valid occupancy permit. Ikatulo, assessment of business permit fee, tax assessment bill form from BPLO. Number 4 is affidavit of undertaking that there was no substantial charges made on building establishment. I see. That's why sir nga kailangan mauna sa engineering office no bago sa inyo ha. Oo, kay mapan mo na kung wala gid sila ani nga mga requirements mo. Para doon na sila kulang sa engineer's office, dili na sila mulahos usa dito sa Bureau of Fire Protection Office kay napam sila i-comply mismo sa engineer's office. So desire sila mo proceed sa next in line sa Bureau of Fire. Ilan ang na-comply ang tanan nga requisitos gikan sa engineering office. Ayun. So, ubay-ubay ang i-comply nila with the engineering office. So, madugayan sagid sila din sa BFP nato. Okay. So, how about ang bayronon ni ini sa business mga bag-ong para sa FSIC? Pila may bayronon ani? So,
Parihara yapon dagtong sa FSIC for business renewal, ma'am. 15% of all fees charged by LGU, but not less than 500 pesos. Not less than. So, medyo daghan na documentary requirements kay nagkuan sa certified true copy sa atong certificate of occupancy. Then since ako lang sa ning i-discuss, naamagod tayo unified application form. So, this unified application form conforms with the RA 11032 ease of doing business. So, bali usa ni siya ka form nga bali sa engineering office, sa fire usara na siya, ma'am. So, naghatag o bali usara na siya ka form nga usa sa fire o sa kanang engineering office. So, di ba sa akong nibalaan nga ang makahatag sa building official sa building permit aduna usay issue nga dokumento ang BFP. Unsa man kini? Pwede ba ninyo ma-explain or para masabtan sa itong mga listeners karon, no? Especially sa mga business people. Ang issue sa BP mo ang fire safety evaluation clearance. Sa kini ka clearance o dokumento nga i-issue sa BP kung adunay mag-apply sa building permit. Ang IFSEC usa sa mandatory requirements or document para ma-issue ang building permit sa buhatan sa building official. Ma-issue lamang kini IFSEC kung ang submit nga plans at specification conform sa minimum fire safety requirements of the Fire Code of the Philippines. So, kanang ako lang yung klarohon siguro, ma'am, kay since connected ang office of the building official or engineering sa Bureau of Fire. So, naman ko yung uban, may ingon nga mulukat ra kuno sila og building permit. To be exact, ang kwaon sa usa ka aplikante kung ma-apply siya og building permit sa Bureau of Fire Safety Evaluation Clearance. So, under sana sa Fire Code, also sa Building Code, dili mo issue ang usa ka building official kung walay Fire Safety Evaluation Clearance kay mandato na siya sa Building Code o sa Fire Code. I see. So unsa man ni ang kuan ang mga balayro nun sa ani, sir, and at the same time pila man sad? So sa buhatan sa Bureau of Fire, ang mga balayro nun ani is first is ang IFSEC filing fee. So ang IFSEC filing fee is standard na siya, ma'am, under sa RA 9514, nagkantidad ka na siya og 200 pesos. Then ang Fire Code Construction Tax, so pagkuha sa Fire Code Construction Tax para at least na sila idea is 0.1% of the verified estimated cost of the building, including the labor cost. Giklaro na nasa sa among Citizens Charter nga including ang labor cost kay na may usahay nga ingon sila nga dili appeal pero giklaro na siya. So other is the hot works clearance mo issue gyapon ng Bureau of Fire Protection. So ang hot works clearance is ang balayro nun ana is nag-range sa 1 to 5 nga welding machine or cutting machine. Ang bayro nun ana is only 500 pesos. Ang 6 to 10 is 1,000. Then ang 11 to 11 and up is 1,500 pesos. Okay. So, doon ay additional charges kung ang pag-construct sa building, doon ay gitawag na hot works. Hot work meaning katong doon ay paagi sa pag-welding, doon ay gamit og acetylene. So, ano na yung line na charge para dana? Kailangan na ikuan gid no. Muna gitawag nga hot works. Hot works piece. So, nakabalay dugang sa nga balayro nun, ma'am, nakatay gitawag nga electrical installation fee. So, ang electrical installation fee is nagabase kung pila ka KBE ang nagamit sa usa ka building. Sa usa ka building or establishmento. So, halimbawa, nag-range lang siya og 1 to 5 KBE. So, ang bayro nun dana is only 100 pesos. And 6 to 50 KBE is naa siya computation. O up to pila ka KBE. So, naa siya range. So,
para sa katong uban nga mo apply o building permit dito na lang siguro sa Bureau of Fire kay since daghan kay nga category ma'am. Amo lang i-explain dito kung pila. So kinsa man say mag-identify aning pila ka KBA ang ka-consume? Mostly kung mag-submit sila sa electrical plan, naka-indicate na siya pero nay uban nga plano nga wala, so di sad sila mabalaka kay amo ng computon ma'am. So naa ni specific nga computation, so pwede gagapon matudluan. So kung naa siya total amperes is i-times lang nato, i-multiply lang nato siya sa constant factor nga 1.25 times kung pila ka voltage yang gamit under sa iyang electrical plan na may 220 na 230 depende sa design. So then i-divide lang nimo siya 1,000. So ang muka map ana isang KBA na rin. Okay. So nagkuanday no. So mudugang pud ko reminder pud ni sa kanang mga mag-construct kanina kanang mga dagko nga construction nga mogamit og mga welding machine. Dili ta allowed nga directly ta mo tap sa linya ni Morisco. Kay bawal na siya ha. So mananghit ta ni Morisco, it's either mag-rent o transformer from them or magamit na lang gyud mo og diesel powered nga generator para sa inyong welding machine. Tagaan mo choice. Pero dili ta pwede nga mag-tap ta diretsyo. Kung gusto mo magpatabang anak, contact with Morisco, pwede ra po mo mag-anha sa buhatan para kami mag-contact ni Morisco para matagaan o attention. Okay na di uban engineering nga diretso. Yes. Dili kita pag-amali kaya naagi mag-kuan. Dito sila may ngundan nga. Uy, inverter mo sa niya mong gamit. Inverter pa. Tingnan naman ko, ang dako nga kuryente ang makonsume anang welding. Then ang mga silingan nga dapat kuhaan sa kuryente, mag-off, magtanaw ng TV, mag-off. Ang ilang mga electrical appliances. So, posible mo yung makadaot. I see. Bawal gina siya. Bawal gina no kailangan. So kita na to nga dunay implementing rules and regulation nga diin maghatag gid og safety sa mga tao. Kay kung pasagdanon nato sila, magsigiya sila tap dia, magsigiya tap dia. Kinsa man bagut-but ang mga silingan. Ya, moingon na nga sila. Sus kinsa authority ani. Wala na pasulon dayon. Kung ato i-implement, pasulon gyapon ta. Hindi masabot. Lisod-lisod sila. Pero ngadto ang uban magod kanang ulahi sila makasabot ba? Ay ra makasabot kung nanay may tabo. Kanang gyud. Pero kami sa Bureau of Fire Protection sa Engineers Office, maghatag mig advice, advance info para sila pod mismo makabalundaan. Pero ano mag-ubang tao pod, murag bata ba nga? Kailangan pa nga sila mismo mo experience unsay mga sayop aron ilang ma-absorb na sayop di ay. Ang uban pod nga ng mga humok ug mga alimpatakan. Masultian gani sila sa mga idarana. Dali na sila makasabot. Mutuo dayon. Mupalo dayon. Ulahin na ang pagreklamo. Then, giagta pod nato no kani ato mga silingan bitaw, mga silingan nga mga balay sa usa ka establishment kani construct. Kung naay mga discrepancy, for example, kana lagi nagdirekta og tab niya, experience bitaw na sa mga silingan nga nag-off ilang TV. So, pwede po siguro nga mag-report ba kay mas ayaw ka mag-report directly sa ahensya. Ba? So, before nato siya i-post sa Facebook, mag-report sa ahensya. No? Kay dili ang si Facebook, dili man makatubag sa ang mga pangutan na dili man all the time si Morisco mutanaw sa iyang Facebook page. Dili po all the time si Engineering si Fire mutanaw sa Facebook page. So, pwede na ta mag-direkta nun, dali ka kayo para matabangan Naaman na itong mga hotlines diha naka paskin mo na sa itong opisina and naapa sa itong mga documents naka-atas po na sa heading sa ang mga emergency hotline. Okay, usay magud kay dili sa bayad ato tanan every time nga makita nato tanan di ba? Yes. So kailangan na mag-report para ma-actionan. Okay, anyway, dinita sa balik sa sa atong permit karong sa January. So unsa man atong mga documentary requirements sa kung mukuha ta sa fire safety evaluation clearance, sir?
Ma'am, ang atong accomplishment application, amo na sa mama application form for check. 3 complete sets of following kanang proposed plan. Number 1 is architectural documents. Ikaduha, civil. Ikatulo, electrical, mechanical, plumbing, electronics. Dayon, sanitary documents o fire protection plan documents. Wow. Daghan niya siya, ma'am, pero kani nga uban, Naka-impose na siya dito sa building permit. So that's why gikan gid gyapon sa engineering gid gyapon then. then call by siya 3 sets of fire safety compliance report, FSCR if necessary. 1 set of cost of estimates of the building, including the labor cost atong sign and sealed by the designer or engineer shall be notarized. Then management certificate for outwards operation katong gikan sa original copy din sa mga siya for. So, medyo ubay-ubay din. Ako lang sa daming klaro kung dahil mo. Yes sir. Since sa atong Unified Application Form under sa Republic Act 11032, nakabutang mo dito nga 4 sets lang na siya, ma'am, kung basin o nakuan lang, pero naihatag nga copy is 4 sets of building plans and specification. Ang sa mo sa citizen charter is gi-require lang og 3 sets, pero ang nila engineer is 5 sets. So asa mo kada niya kung i-follow mo? 5 sets, no? Sa among opisina 5 sets sa among code. Since ang isa ka copy mabilin ni zoning, ang isa ka copy mabilin ni fire, ang isa ka copy maadto ni Moresco, no? Kay magtaon man si Moresco. Yes, ilang bases. Ang isa ka copy mabilin sa owner, ang isa ka copy mabilin sa opisina. So manang 5 kay gahatag man pod may og report ni PSA, Philippine Statistics Authority. So maghatag may og monthly report sa ilaha on the approved building permits. Monthly. So usually ang ginahatag namo ni owner is a photocopy kay original may kakwaon ni PSA good. So photocopy sa iyang approved building permit only. Mura na siya. And all the rest original na iyang copy. So malang 5 ka set ang among kinahanglanon. But usually ang abot sa inyo ha sir kay upat na lang ka copy kay isa ka copy gina-endorse naman kang zoning so upat na niya iyang copy. So upat na lang ka copy ang dala ni owner dito sa inyong opisina. Pagbalik niya sa amo tulo na lang ka copy. So mo lagi gina nga ang uban mong ingon nga kadagan pa sa copy ang himuon. So karon will explain the engineer nga ang kanang mga kopya dito ka na sa kanya-kanya nga ahensya karon doon na po'y kanya-kanya nga mabasihan kay lisod sad og sa magaling kinahanglan sa isa ka ahensya mo ato pikas kay ay pa at least ang record gid na doon ay mga files ang kalang sa owner's copy keep did kaayo nila na kanang tipigan pa kay importante kayo na ang mga permit mo palago igiingon nga for future reference. Yes, future reference. I-keep na to ang mga files, sabi na to mga owners nga sila mismo naagid ila. Naagid ila. Ayun. So, ako man magod ka abi human na ilang building pas malag-asa na ng mga dokumento pa imo. Mo gyud. Sila lipatakan nga importante kaayo ang mga dokumento files. Yes, ayun. So additional lang sad siguro since kanang daghan na ni nga panghitabo dili lang niingon sa Talisayan na hitabo sa previously sa Balingasag pa ko naay mga panghitabo nga nangayo o building permit ang usa ka Office of the Building Official ug BFT para nagpamatuod nga naglukat na bigod ang usa ka establishment sa building permit. So wala sila mapakita. So ako nang giagatan ng mga tagiya sa mga building nga ikip gina nila ilang building permit o apil ang fire safety evaluation clearance kay para din sa Talisayan na nag-inquire kung naglukat na ba kuno sila. So since ang BEP personnel is come and go, so ako na-assign ko way back 2019 last year. So Sir Jong, si Sir 2017. So dili na namo na siya makita then good lang kung magtan-aw na mo sa among opisina makita pa namo. Pero kung dili mas maayo gid nga mo keep sila. Pwede galit i-photocopy din ila dayong ibitay.
Yes. Yes. Dili sila magsalig sa uban nga Yes. nagkip. Nag-ano kay gihapon sa office but then nagpa-verify ko no kay 2014 pa man good. So pag-check na mo sa among data, sa among reports 2014 na tuig wala niya ilahang name. So gipa-validate na ko dito kang Ma'am Helen sa zoning. Kay once nga nakapasa ni zoning kang nakapasa ni fire approve ang duha so dili na maglangan approve ang ginasamo. So sa both duha ka agency is wala man gid sila i-record so akong ignan nga possible wala to ninyo gipadayon. Possible. So before mo makakuha business permit for next year tagaan na kada anong requirement kuha o balik. Anyways naman po sila plano pero wala sila kato mga forms kato mga approved Okay, doon na may labi na sa construction, doon ay balaod nga. Kung dili di mo masugdan ang imong approved na building plan application. Yes. 1 year. In a year. Yes, in a year. Kung na siya, nalang void na siya. Dili na siya Wala applicable after a year. So magbalik po ka sa uno. So wala nila galigira na tukod basta kayo nasugdan ito. Progressive time. Sa magbalik ka Sugod ka, sugdan. Gira. Back to zero. Back to zero ka basta wala kay masugod isang gamay. Sa bagay, kay mo kan magid na may expiration sa, di ba? Ay, yes sir. So, dugang lang sa day ni. Importante kani siya ma'am pagpahibalo sa katong mga tao nga mo process of building permit. So, under sa among revised fire code, na administrative fine sa katong mga owner sa establishment sa building nga mo construct og building nga wala pa building permit. So kinahanglan mulukat sa sila og fire safety evaluation clearance pagahuman kinahanglan hulatan nga ma-issue gid ang building permit number kay na may uban nagingon sila nga nag-process na mi sir kung nga dili lagi na siya mao ma'am sir. So kinahanglan na mo katong nanagid building permit kay naa siya administrative fine ana nga 37,500 up to 50,000. So range na siya ma'am kami ang magbuot kung ingon ni nga medyo kwan 50,000 so inana ang balaod. Sa ila sa di Maymay nakabalo ko na naa na siya pero wala lang basin o dili kayo siguro dako ma'am. Yes, amo ang fines no, ang penalty kung magkuha ka og building permit prior to the approval mag-construct ka prior to the approval of the building permit. Kung nagkut-kut na ka sa imong foundation, no? Nagsugod na ka sa imong foundation, that would be 25% sa imong cost katong among sumadahon pila imong bayranon. So kung magpasaka na ka 1 meter gikan sa natural ground, nagkuha na kag hollow blocks 1 meter, that would be 50% sa imong 50% sa total amount. Dili total amount sa building ha, but total amount sa imong balayronon sa amuan, computed. And then pag mupasaka pagid ka, no? Ayaw pagid ka kay sige lang good, gamay ra bitaw. So that would be 75%. Pag mahuman na gid imong balay as built na siya no, ay pa makuha imong permit 100%. So kung nakay balayro nun nga 2,000, so plus penalty nga 2,000, 4,000 and 4,000. Arang-arang na ilang ma'am gamay ra. So kailangan gid hulatan gid ma-release sa ang kuan kitong certificate kay kasi mag kuan process na nako lagi na usually manggod ka na lagi ang kuan sa lote lagi malangan bitaw muna siya ang kuan makadugay sa so katong mga magtukod na og mga establishments isiguro sa daan ang lote ba kung ato ang gipalit dapat nagitay dito pag sale ay dili na to bintan. Okay, it will incur days baya kung ayaw ka magpahimo. Masan. And then ako pong siguro nang ato ang yuta is libyo. No? Makakonekta from the owner padulong sa ato as nagtukod diha nga area. Makonect na to ang for example ang ako ang lolo, ang among loti is napa, kuan ba, motherlock pa. Kunya ako mismo nagpatukod, layo naman ko, di ba? So, ikan sa kong lolo, napa siya yung mga anak, sa iyang mga anak, napa siya yung mga igsuon, sa akong mama bali, napa siya yung mga igsuon. Then sa amo nga, sa amo ko na generation, anak ko yung mga igagaw, kasi ingon anak ka complicated kung motherlock.
Wala magalangan, no? Kaya ginahalan mo to sila mamarma, nga gi-allow ka, gitugutan ka. Wow, And that is for your own protection that siguro ka nga, dili po ka diretsyo nga, uy, tukod man ka diri nga, di man imuhang yuta. So at least natay ka sa butandaan nga, nagtugot man mo sa ako. Manang kinahanglan sa notaryuhan. Okay, para makuha sa na security sa imong sa Yes. part sa kuan, di ba? Sa occupant. Okay. So, speaking of occupant, di ba, sir? Direta sa sa fire. So, unsa man niya itong itawag nga Fire Safety Inspection Certificate for Occupancy? So, ang ganing Fire Safety Inspection Certificate for Occupancy, ma'am, is prerequisite yan po na siya for the issuance of Certificate of Occupancy nga may issue sa building official yan ni Mamaymay. So, prior sa imo na occupayan ng building, dapat mo-secure dito o FSIC for occupancy sa Bureau of Fire mo na siyang i-issue. Pero before na siya i-issue, dapat Building permit. building permit. Dapat prerequisite. Dili na mo diretso lang makuha sa occupancy permit. Nana kaya kasi ng uban, maglibog sila ba? Ang uban ng mga tanan rin nga, ano bang mag-request pa man tag-occupancy permit nga, pwede naman itong occupy na niki ato man ni. Di ba? Ano kayong pautanan dyan? Ingat mo God, sa implementing rules and regulation, diyan ito makita nga, unsa ang ahensya ka mitikuloso pagtanaw sa safety sa atong mga constituent. So sa dili pa occupy, sa dili pa ma-issue ang occupancy permit, ang Bureau of Fire Protection magkandak og final inspection. Din aron natin makita nga katong mga recommendation fire safety precautionary measure nga gilatid daan sa pag-apply sa building permit kung matuman ba. Kaya mo naman itong basihan. Then kung nautro ang mga design sa building, kung dako-dako magaling ang pagka-utro, then siguro makita sa atong fire safety inspector nga doon ay changes po sa recommendation for fire prevention measure. So, kung nakita nga okay ratanan as per design, as per issuance na issue nga building permit, pag final inspection okay ratanan, so wala problema. I-recommend ka na sa Bureau of Fire Protection dito sa building official as for issuance of occupancy permit. Pero kung makita sa atong fire safety inspector nga, uy, nagdako man imong building, nya na-short na ang atong fire safety requirements. So magdugang ka din ani. Na ipagdugang let us say, isa ka unit nga smoke detector, o isa ka unit nga fire extinguisher, o isa ka unit nga fire exit door. Mo na ma-comply kay as per ocular inspection nga kinahanglan gid siya, necessary gid siya nga i-provide. So ahiya na po din maka-issue ang Bureau of Fire Protection FSIC for occupancy permit. I see. So kung during construction na, di ba ginato malikayan ba nga? Dahil mga Pinoy, changeable minds. Isa-isa ako ni lugangan. Isa ako ni. So, siguro kung minimal lang ang mga changes, okay na. But if masas man po nato, di ba, nga kung dako ato ang himuon na changes, pahima lang tayo diretsyo as the plan. Para dili na ka maglangan. Pag-abot, pagpanato sa occupancy. As-built plan. Kana actual ni mga building, mana imuhang buhatan og plan. Kaya dili maganda ito ma-fix ang idea sa owner. Labi na sigig tanaw sa internet. Yes. Going na ang pag-construct. Bungkag na sad kay ingon aning design utro. Bungkag na sad. So, inga na nga mga ideas, okay man kayo na siya. Pero provided nga, subay punta sa fire safety precautionary measure. Ayun. So, kaning nga po, sir, sa... yes. Ay, lugang mo para siguro mas masabtan sa Maninaw. So, ma'am, kato dahil sa fire safety evaluation clearance before mo issue ang Bureau of Fire,
kung kumpleto lang sila og documentary requirements. So, kuan mo ko na siya ma'am, submit sila plano. So, evaluate na namo ang plano based sa kanang minimum fire safety requirements of the Fire Code of the Philippines. So, lahi. For example, lugar sa usa ka single and two family dwellings. So, under sa kuan is kung ang exit ang kuan ang basihan, entrance exit, na siya minimum nga 70 cm sa puwertahan. Sa single and two family dwellings. Pero kung sa uban, 71 na siya. So, so ikaw magbuot. So kung wala nag-conform lugar, nabutang ta 60 ra ang imong entrance. So wala na siya nag-conform, pero minimal raman na siya. Then kada sad ng silver room, kinahanglan na siya smoke detector. Then at least one fire extinguisher. Kung ako na ng example mo sa balay lang, single and two family dwellings. Then after evaluaton, maghatag mi og fire safety checklist. So kung wala naka-indicate dito, amo na siyang butangan sa mga recommendation. Halimbawa na uban nga dili detailed ang ilang plano, walay kanang detail sa door, detail sa window. So naamo gyud mga minimum requirements na amo gyapon na siyang rekomendahan for issuance. Then pag abot na din dito sa occupancy, katusad among tanawon ma'am, kung iya bang gi-follow. So munang importante nga kanang atong i-follow, kay kung wala nag-follow, so di ma-approve. Bali dili siya ma-approve. Kung ingon lagi ng engineer nga minimal lang, unang amo okay ra nga inisyalan na namo nana ba sa engineer. Basta ginagmay lang, pero kung dinagko na gid mo nang magpa-provide na gid as built plan. And then, upon completion, okay, usaman sa requirement sa occupancy, mahatag occupancy is ang amo ang usa sa document nga amo ang i-endorse dito sa fire is the certificate of completion. So kanay siyang certificate of completion, permahan gihapon ni sa mga engineer, not necessarily nga katong mga namerma sa imuhang plano, mao po'y maperma sa certificate of completion kay na may mga owner nga lahi ang gipa-design, lahi po nga mga engineers ang pa-supervise. Okay? So, kasi sila mamerma ni sila no ang PEE, Professional Electrical Engineer, dili REE ha kay ang REE is a Registered Electrical Engineer. Dili na siya pwede magperma og plano. Katura ang Professional Electrical Engineer. Ang architect, civil engineer, mamerma ni sila as to safety or conformance sa plans sa imuhang building. Kaning sa certificate of completion. So, usa ni siya sa requirement no nga atong i-submit gihapon dito, atong i-endorse kang fire, endorse nato sa zoning para sa ilahang certificate of occupancy. Kay kami man gihapon tulo ang mag-perma. Mukon gihapon. Yes. So, connected ginantulo din. Di pwede nga moabante sa PICAS kung wala mahumat sa PICAS inside. Sa inyo sir, sa BFP, sa may mga documentary requirements ani kumukuha ka sa fire safety inspection certificate for occupancy. So ang mga documentary requirements na kinahanglan kung kuha ka DBSIC for occupancy is a complete application form for DBSIC for occupancy ma'am. So unified application form na siya. Then endorsement from the Office of the Building Official. So kung kumpleto na siya ma'am, so endorse na siya dito sa amo. Yung certificate of completion sama sa istorya ni engineer. As built plan if necessary, kung dako guys ano nang yung changes, so munang magpa-provide ni as built plan din. Siguro ang ako lang sa ning kuan na katong mga nag-process of as built, at least ila sa duntang tanahon ang plano nga nag-conform yun sa actual. Kaya inaamon ko yung nagsabit o as-built plan nga wala ito ginatarong engineer. So mostly sa dayan galing sa electrical plan. So abi siguro nila kung dili i-check. So kami ga-check me kaya tabang sa nanamo sa ila nga at least nasa minimum standard ang ilang installation sa kuryente. So usahay nga wala din nag-conform. So that's why amo ginasang ipakorek. Para ito ni Kaisa, di ba? Nga inspection siya niya. Kanda o ocular inspection atong kauban. Nakita nila nga ang electrical device instead of doon yung mga branches of circuits, ang ilang gihimo isa ra ka buok. Okay. Isa ra ka buok nga mo gihimong circuit sa lighting o sa convenience outlet. So definitely wala siya nag-conform sa safety standard sa electrical Philippine Electrical Code. So ang gihimo among silang gipakorek sa ila and
nalipay mi nga ang talisay nun ato mo istoryahan nga mo kini pinakasipti mutuman sila so nalipay mi nga di balik sila the other day nga kuana dayon nga sir amo nang gituman tanan ang unsa gid naka-design dito sa plano plans and specification very good kay makita na to nga safety na kay ngano magud do na mag mga safety designs ang atong electrical system yung ganina sir akong paano ba so yan na to siya sa kanina sir nga inspection na siya parang nga po na mo itong atuan kaya ilan maging pa correct so gusto na ako makita kung doon ilang breaker mo galing nasa linya sa lighting outlet o kung linya sa outlet hindi ko na sabihin na ito iusa kaya kung may problema nahitabuhan na may din sa eskwelahan din sa government sa Talisayan kaya ako sa maestro nga sir imong electrical ang imong switch mo main breaker mo is hindi mo manggi tapo tanan sir ano mo ba sir na after pila ka weeks 1 week after days nag-short ka siya may gani laki lang kay dali nakaresponde akong uban ang buhatan sa Bureau of Protection so natabang pero ang iyang alcoba nakana to siya nakaon na siya sumutong post ang pa din siya nagpadali-dali o pa-change sa iyang main switch ang breaker na iyan ang i-separate ang lighting outlet ang yellow o ang CO convenience outlet ay pala yun so luckily lang ay ato na hitabo pero simba ko nakakurot simba ko na kung problema ang result is faulty wiring. Kung ato ang munang-munaon, there's no such thing as faulty wiring kay sabay hunang-huna ni wire, no? So, faulty household or faulty owner. Siya may nag-decide nga, naalang na siya para makatipinta. Kana magod siya. There's no such thing as faulty wiring. Matawag ko nato na siya sa negligence. Negligence sa part sa owner. O palugar sa unsay sinultian na sa Bisaya. Ang negligence pagkadanghag ba lang sa usa ka tawo nga pasagdan niya ang iyang electrical system nga unsafe bisag nahibaw na siya nga unsafe na siya iya gyapon gipadayon until such time nga nagkakusa sunog magbunaw na di siya nga susway pa ako tong giilisan 100 pesos ron ang gasto dito. Yan nahurot na nun iyang balay pagkasunog. Lagi. So, unsa atong nakita tungod sa pagkadanghag. Sa Binisaya pa. English negligence. So, negligence. Kana siya nga word marabag o paminaw na to na siya Binisaya murag insulto sa itong pagkatao nga nagdinanghag mo na siya kadaghan sa Bain City katuig na ko nga serbisyo sa Bureau of Fire Protection kasagara ko sa sunog is tungod sa pagkadanghag kanang nagluto nga biyaan kinanilhig nagluto do nag Facebook nagtanaw sa TV nalimta na niya nga nagluto di siya nagluto do naligo o nagluto do natulog unsay tawagan na pagdinanghag i-English na lang dahil pa dili kay in-English na lang sa negligence aron dili kay sakit paminaw Tinood na siya. As far sa akong experience, tinood na siya magkot. Pero karon sa advance investigation sa arson law, ang kanang mga dinanghag karon, pwede na ka ma-charge sa arson. Yes. Pwede na ka ma-charge sa arson. Dili na pa sa una nga. Tama na sa istorya ba nga, nagluto, maguna siya, nagibiyaan. Karon pwede ka i-charge. Pag makita sa atong arson investigator nga doon ay burden of doon ay proof yun nga nagdinanghag ka pwede ka kasuhan sa arson. So imagine arson wala kay bilban priso ka gyud dito hanton mahuman ang investigation bisan sir kung siguro kung kasuhan ka kung labi na kung nakadamay ka sa silingan. So kung ang nasunog is imuha ra gyud balay mapan ba? Still, mapan ka siya. So, additional na lang tayo mo kung nadamay. Kaya nakakos man sa kauban. Sunugan pa, peso.
wala ka sa magpa-check alarm. Kaya nga. Tapos kag-alarm skandal sa community. So kailangan kita na ikuan ka ng good father of the family nga diligence kanang sistema, no? So how about ang yes sir. So ma'am, kato ding additional requirements na although wala magid ni siya sa BEP Citizens Charter katong documentary requirements para sa IPSIC for occupancy. Pero last manggod ni siya is naagin ni siya katong certificate of final electrical inspection. So ang ga-issue ani sila ni Ma'am Maymay. So i-appeal ya po na namo kay naamong gud sa among data manginhanglan mi og certificate of electrical inspection certificate number. So usa sa na nagpamatuod nga na inspection ng ilang balay about sa safety sa ilang electrical safety. Maayo gapon na siya para ma-incorporate na to. Okay, para ma-kuha sa liga pa sa itong mga listeners, no? And also, pilang sa mga balay ron nun, ani? So, ang balay ron nun, ani, ma'am, kung sa IPSIC for occupancy is ang tawag na ma'am is fire safety inspection fee. So 15% of all fees charged by the LGU. So na-assessment fee ana nga pangayoon na mo ila ni Ma'am Maymay. So 15% lang dapat. 15%. So prior sa issuance na ng IPSIC for occupancy sama sa kung gikaingon nga mo conduct ni og final inspection. Kung kumpleto na ba yun for ready for occupancy o katong sa minimum fire safety requirements nga among gi-recommend is ilang na comply under sa RA 95-141. Ayun. So, okay. So, medyo kulang ikay oras na to, no? Kungi kayo. So, para ma-wrap up na lang nato tanan, no? Engineer, na ba kay gusto pang ibilin nga reminders sa ato mga listeners diri sa Talisayan? Yes, reminders sa katong mga business owner. Since January, mag-start naman ta sa renewal. Kabalo man ta sa ato ang kaugalingon, wala pa ta makakuha og mga permits, building permit. So, sa karon pa lang, no, magkuha na ta og requirement, ma-process na ta, no. Dili na ta maghulat ugma sa January nga ayha pa ta mangayo og mga forms para pang-fill upan, no. Murag langan na kayo, then si RHU pwede naman po siya mag-conduct og sa iyahang health certificate. Mo to ilahang naingon sad para mas madali pagka January. Diretso na di na ta maglangan. Although naman tayo one-stop shop para sa ato mga businesses, pwede ta magbalik-balik. Ba kay dili ra bagid ta ganahan na magbalik-balik ta. Sana ko dili ko ganahan nga manay magbalik-balik sa opisina, but then naman yung mga requirement nga need manggod siya, no? It's a requisite. So dili nato pwede approve unless dili siya kuan wala siya diha sa ato ang documents nga gi-submit. So karon pa lang ato nang hikayo ng ato ang mga requirement para dali ra ato ang pag-process ato ang permit by next year. Kay dili namin maghatag og promissory notes ang opisina, wala na, no? So siguro okay na gid kayo siguro tong isa ka tuig. Nga palugit na. Wala kapila na sa to siya nga palugit. So sakto na to siya. Karong January dili na. Wala na maghatag og promissory. So kung wala diha inyo nga building permit and occupancy permit, then dili na mo mapermahan ang unified form for business. Ayun. So, wato sa engineering. So, direta sa sa Bureau of Fire Protection, Chief, sa may kani mo pag-wrap up nato sa tong program karon para sa mga listeners. Ato lang ipahimang do sa atong mga katawhan nga kung unsa man gani atong negosyo, tagaan nato siya og balor nga mapadayon kini. Kay naa mo uban nga naglukat sila negosyo nga mo kiningalan sa negosyo patatalan neighborhood store kanang mga sari-sari store nga nasa atong mga kabaranggayan din gisingitan nila og baligya og mga gasolina nga wala kana siya labot dumduman ninyo nga ang pagbaligya sa gasolina dili labot sa paglukat ninyo og business og mayor's permit. Dunay espesyal nga mga permit para pagpamaligya sa gasolina. Kung atong i-diretsohon pag-istorya, ang mga gas station lamang ang gitagaan og
permiso para magbaligya sa gasolina. So sorry na lang sa uban ng mga business establishment na mga na doon na report nga nagbaligya gasolina, although pag visit na mo nang niundang na sila, then following months or weeks nibalik na pod pag visit nagbigyan na pod, pagbalik pag visit na mo wala na pod. So abtik kay sila mo safety din sa ilang mga display kung doon na kaming fire truck or personahe sa Bureau of Fire Protection. So para din ana ang Bureau of Fire Protection dili magpanuko pag-revoke o revoke sa inyong na-issue ng Fire Safety Inspection Certificate or pag-recommend ngadto sa Business Permit and Licensing Office or sa Mayor's Office aron ma-revoke ang inyong lisensya kung dili kamo magpatuo. Ayun. O nga, no? Kaya ang uban sa atong mga tindahan, nakatago na ba yan? Ang ilang mga gasolina. Delikado. Well, and wais gid lagi kayo. Well, anyway, thank you so much, Engineer, Chief, mga sir, sa inyong sa inyong time, no, nga nahigod mo diri sa atong stasyon para sa information drive para sa upcoming renewals atong mga lisensya. And thank you so much, guys, sa inyong pagpamina pa sa atong programang Tiunay nga Pag-alagad Special Edition. And if you have some questions and verifications mahitungod sa atong nahimong topiko karong adlaw, pwede ninyo gihapon bisitahon ang ilang mga kanya-kanya mga opisina, no, para ma-clarify ang inyong mga pangutana mahitungod sa pagkuha sa lisensya nato, building permit or di kaya diri sa atong sa fire safety permit. So anyway, ako inyong ubos nga alagad, Let Maestrado, maayong adlaw kaninyong tanan.